Hi guys, it's Marindy. So yan, nagbabalik tayo sa ating vlog. So, ang tagal ko hindi nag-vlog kasi ang dami kong iniisip guys. So, I wanna share my experience from the NC procedure or RASPA din kung tawagin. Pero, niraspa ako hindi dahil nagkaroon ako ng baby or na-stuck or nagkaroon ako ng topic. Hindi siya ganun. Based on my experience, nagkaroon ako ng RASPA para matanggal yung polyp ko. Ano ba yung polyp? Yung polyp, siya yung dapat sumasabay sa regla mo. Parang butil na laman-laman. Parang ganon. Na pag nagkakaregla kami buo-buo na konti, yun siya. Dapat sumasama siya sa regla. Kasi yung akin guys, hindi siya sumasama. So yung experience ko by this 2026 guys, nagkaroon ako ng regla by January. Tapos guys, ang nangyari, regla ko, 7 days lang talaga. Ang nangyari sa regla ko guys, after 7 days, tapos ang nangyari ng 7 days, additional 7 days. So parang naging 2 weeks siya as in 7 days ulit. So hindi na siya nakakatuwa dahil yung bleeding, yun na pala yung reason na kailangan tanggalin na yung polyp doon sa ovary ko. Kung nagtatanong ka, pag pinatanggal pa yung polyp, magkaanak pa. Siyempre, magkakaanak pa. Hindi naman tinanggal yung ovary mo, kundi tinanggalan yung reason sa kung paano ka nagbi-bleeding. Or, malilinis din yung mattress mo. Maganda rin yun, guys. Tapos, guys, ganito. Yung experience ko sa DNC, first time, medyo nakakaba talaga pag ganun, as in. Kasi parang ako, bago ako mag-DLC, may alas 12, start ka ng alas 12 yung last meal mo, tapos 9 a.m. 9 a.m. kailangan ipapasok ka na, so ganun. Pinasok ako ng ganun guys, 9 a.m. Tapos, alam nyo ba guys, nilabas ako ng 3 p.m. Kasi nga, hindi ko alam, sobrang groggy. Hindi ka nilabas-labas sa palalabasin sa operation room hanggat hindi mo nagagalaw yung dalawang paa mo. So, ano ba yung mga kailangan kapag magpapa-DNC? So, kailangan magtitingnan yung T3, T4, yung blood mo, or kung may diabetes ka ba, or normal ba, o may ano ka ba, or may something ka ba. Tapos, mapapa-ECG ka, kung okay, kung pwede na ba yung procedure or kailangan clear ka doon, mag-ECG ka, may trans-V, tapos yung sa blood, ayun nga sa blood test guys, tapos yung sa isa pa na x-ray. So lahat yan ginagawa guys para ma-confirm kung okay ba yung katawan mo para sa procedure na gagawin sa'yo, which is yung DNC nila ang gagawin sa akin. Yan yung mga yung mga kailangan mo bago ka ma-proceed sa DNC. Alam nyo guys, yung DNC, medyo nakakaano lang din siya kasi normally, marami tayong kababayan na experience yung DNC. So, ako first time ko and wala din akong anak. Talagang nakakaano, paano yung DNC, ganito, ganyan. Kasi ang dami, as in, pumasok din sa utak ko guys na paano to, paano yung DNC, paano yung baka hindi na ako no, magkakaanak pa po kayo as long na gusto nyo talaga guys. Tapos, isa rin siya sa reason kung bakit ako nagpa-DNC is the polyp. So, nagbi-bleeding kasi ako, guys. Tapos, kung kayo, guys, naka-experience kayo sa middle of, menstruation nyo, may spotting kayo sa gitna, pula, spotting nga, hindi siya, kung pink pan yan, ibig sabihin, kung pink pan yung lumabas sa mo, ibig sabihin, implantation bleeding. Pero naman pag pula, which is meron kang something sa ovary mo. So, yun. Middle of my menstruation, nagkakaroon ako spotting, pero normally isang araw lang. So hindi siya pinansin. So by last 2025. In the past days, in the past months, parang parang lumala. So nararamdaman ko may parang bumibigit sa puso ko, na parang bang naiihi ako lagi, parang konting ihi ako, ganon guys, sobra as in, ganun yung mga experience ko. At saka tawag nito, malakas ako sa tubig guys, as in, sobrang lakas ko sa tubig. Hindi pwedeng hindi ako iinom ng ilang basong tubig. Minsan niya tinatabi ko na nga sa akin, pati yung pitchel kung pwede, ginaganon ko talaga guys, tinatabi ko na talaga sa akin. Tapos guys, alam nyo ba, gustong gusto ko yung experience ko na DNC kasi nawala na yung sakit ng puso ko. Wala yung bit-bit na parang may UTI ka, yung ganon. Mas maaga magpa-transv kayo, magpa-OB kayo.
hangga't ano yung meron kayong nararamdaman sa parte ng katawan nyo bilang babae, kailangan maagapan yan. Kasi guys, sobrang sensitive ng mga katawan natin bilang babae. Lalo na pag mga iba na yung amoy ng discharge nyo, yan, kailangan din yan talaga mabigay dun sa mga, ayan, makapagpa-check up kayo. So, yun guys, yung DNC ko, umabot ako ng 3 days. So, 3 days yung 3 days yung stay ko sa hospital. Pero, meron naman akong 2 months na pahinga. So, which is covered yun, nag-Magna Carta. Oo, na maglilib ka, babayaran yon for good 2 months ni company. So, makakapagbigay ka pa din ng SSS, mag-apply ka pa rin sa SSS dahil magkaiba sila, Magna Carta and SSS. Sobrang ganda nga guys ng benefits nito para sa ating mga kababaihan. Napaka-sensitive ng katawan natin sa mga gantong usapan. Based on my experience lang to guys, gusto ko kayo mabigyan ng idea. So, ako guys, di ba, natapos ko lahat ng aking medical. Yung medical ko, meron akong something sa blood. Kasi tignan yung T3, T4 mo. So, sa thyroid, ayan, nagkaroon ako ng something sa thyroid. So, ano ba yung thyroid? Isa sa mga dahilan din nahihirapan mag-decision sa thyroid. Sabi based on dun din sa napapanood ko, and natanong ko din siya sa doktor. Pero nung nagpa-check up ako sa thyroid ko, ano daw to guys, parang sabi naman ng doktor, parang nagkataon lang kasi lahat ng blood type or lahat ng blood result ko normal naman. So which is yung T3 lang ang may something. So 'di ba? Pag normal lahat, which is bakit may lumagpas na isa? So sabi ng doktor, normally, nagkakaroon lang talaga ng pagkakataon. So, ako, normally, okay lang din naman daw, sabi ng doktor. So, naging hyper ako. May hyper daw ako. Kasi nga, hyper. Ayan, nagkaroon ako ng something ng hyper ko. Kaya kailang, hindi kayo pwedeng mag-out of patient pagkatapos nyo mag-DNC. Kasi po, druggy po kayo talaga sa gamot. So, experience ko po lahat yan. As in, tapos ang, grabe yung gastos, guys. 97K yung mga total of 97K kasi medyo private naman kasi siya, so cover naman ng HMO and good naman and sobrang bilis ng mga process, sobrang ganda. Pero naman yung sa public, huwag kayo pumilit sa private kung wala kayong budget, ha. If ever may nararamdaman kayo or may spotting or blood dyan sa inyong mga nararamdaman nyo bilang babae, guys, magpa-check up agad kayo. Okay. Sa tagal kong taon na may naramdaman akong ganun, ngayon lang siya lumala this January 2026. Kaya kung ano mo yung nararamdaman mo bilang babae or nag-iisip ka na magpapa-DNC ka, wag mo nang pag-isipan kasi gawin mo na yun kung ano yung mas makakabuti sa'yo. Nakakatakot yun kapag pinatagal mo siya. Okay? So yun, based on my experience, lahat ng sharing ko dito. Thank you guys!